Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, bigyan ko lang po kayo ng update tukol dito sa Gilas Pilipinas, sa ating Gilas Pilipinas mga kababayan. Ano pa yung mga pinaplano nila at sino ba yung mga nasa roster, nasa lineup natin. Sino mga nakasama, sinong hindi pa pwede, sinong etc. etc. Ito na po ang updates tungkol sa ating Gilas Pilipinas para dito sa gaganapin nila. Malapit na ito, no? Dito sa FIBA World Cup FIBA Asia World Cup Qualifiers, mga kababayan. Ito na po ang updates. Alright, let's start na po sa ating updates tungkol dito sa Gilas Pilipinas natin. At bago na ang lahat ay bigyan ko po muna kayo ng updates sa schedule. Okay, kasi ito ay Nobyembre na. Nobyembre na nga tayo ngayon, ano? Ilang weeks na lang itong paghahandaan ng ating Gilas Pilipinas at magsisimula na tayong sumabak dito sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Ano? Asian Qualifiers po ito, no? Alright. At ang mga kagrupo po natin dyan, mabibigat ito. Australia, New Zealand at saka Guam. Tayo lang ang naiiba rito lahat tong tatlong ito nasa Oceania. Tayo lang yung talagang legit na talagang Southeast Asia or Asia talaga. Okay? At itong unang dalawang windows o unang dalawang laro natin sa first window ay magaganap sa November 28 at yung pangalawang laro ay December 1. Yung November 28 ay ito muna ay laban sa Guam, ano? Yung November 28 sa Guam gaganapin at yung December 1 uuwi tayo rito at home, ano, sa Pilipinas. Yan ay again versus Guam. Okay, makakalaban natin diyan si Jericho Cruz ng San Miguel Beermen, ano? Okay, yung mga Guamanian. Alright. At since nakikita nyo na yung second window, sige, pasadahan na rin natin para meron kayong advanced knowledge or information. Medyo palalakihan lang natin, medyo hindi mabasa ng maayos, ano? So November 28 yan, 2025 sa Guam. Tapos December 1. Okay. Yung second window naman, Philippines versus New Zealand, next year pa yan, February 26, 2026, dito sa Pilipinas. At Philippines versus Australia, March 1 sa Pilipinas pa rin. Parehong home pala ito. Home games pala ito. So, saka na muna natin ipag-usapan yan, ano? Dahil next year pa naman yan, ano? Sa February. Ito na muna, focus po muna tayo dito sa laban natin sa Guam, mga kababayan. Alright, nagpatawag na po ng initial practice and meeting itong si Coach Tim Cone sa November 18. They will start practicing November 18. Okay? At ayon dito kay team manager Richard Del Rosario ay magko-conduct na sila ng 4 practices. Okay? At saka a few practices before they leave, no? May break ng konti tapos konting practice bago sila lumabas or umalis papuntang Guam, ano? At ang PBA naman magbibigay daan yan, magbe-break din sila, no? Tigil ang laro muna for the meantime, interim November 17 to December 4 to give way for this event, ano, para sa Gilas Pilipinas. Okay? So, Guam po ang ating mga kalaban, mga kabayan ba? Yung iba nagsasabi, magaan lang naman siguro yung mga Guamanian na yan, ano? Di po, meron po silang mga naturalized player din po sila, no? May mga imports kumbaga, no? Tingnan natin ha, sandali lang po tingnan natin kung sino-sino yung mga players ng Guam team ng Guam, ano? Okay. Una na sa listahan natin ng Guam team, itong si Ernest Ross. Okay, forward ito na naglalaro para sa Japan B-League. Matindi rin to, no? Yan po si Ernest Ross.
Okay? Forward, isang forward po to. Magaling po ito, no? Mga kababayan. Meron pa silang yung isang Australian, ano? Australian forward by the name of Ty Wesley. Yan po si Ty Wesley from Australia. Okay? Number 42, I believe. Ayan, number 42 siya, no? Forward. Okay? Yan, isa pa. Yan, okay? So, malalaki rin ito, no? So, hindi rin biro ang kalaban ng Guam, mga kababayan, ano? Okay, and then you have a sentro. Okay? Si Jonathan Galloway. Okay? Hindi ko lang alam kung kapatid ito nung sa New Zealand ba 'yon? Si Galloway, meron din sa New Zealand na Galloway. Okay? Pero ito taga Cyprus daw ito. Okay? Jonathan Galloway. Okay? And then you have also from America. Ito magaling din to. Wala lang tayong litrato, no? Okay? 6'10". Okay? From America, itong si Matthew Ferguson. If I'm not mistaken with the pronunciation of the surname, ano? Okay? At ang huli, wala lang din tayo makuhang litrato, si Gabriel Simon, shooting guard naman ito. Naglalaro rin to kasama ni Ernest Ross sa Japan B-League. So nagkikita-kita rin sila nila Dwight Ramos, tsaka ng the rest of our Filipino players, no, na naglalaro sa Japan B-League. Magkikita-kita rin sila doon, ano? So ito yung mga key players ng Guam, ano, na papanoorin natin at i-check natin para i-scout natin, ano, kung anong klase ang laro nila. Magagaling daw 'tong mga 'to, eh. Okay, so wag tayong pakampante, mga Guam lang 'yan. Hindi po. Bukod kay Jericho Cruz na Pinoy, itong mga to. Okay? Coming from different areas of the world, ano? So, kailangan paghandaan pa rin natin yan, mga kababayan. Ang lineup po natin, ito, for your information, ito. Okay? 16 po sila. Pero hindi lahat po yan maglalaro, ano? Okay? Si Japet Aguilar, RJ Abarrientos, Justin Brownlee is a doubtful starter or doubtful member nitong pool na ito. Dahil hindi pa rin nagpaparamdam, sabi raw may pneumonia, mayroong sakit, ano? Pero we're praying for the speedy recovery of Justin Brownlee, just in case na gusto niyang sumama at humabol sa November 18 practices, ano? Si AJ Edu, si Kraken Junmar Fajardo, sinama na si Ange Kwame just in case wala si Justin Brownlee, our second naturalized player, ano? Si Jamie Malonzo na nag-quit na or tinapos na ang kontrata sa B-League, ano? At ang isa sa mga fresh news dito sa pool ng Gilas Pilipinas ay ang pagsama nitong si QMB, si Quintin Millora Brown. Okay? So, medyo meron tayong frontline, ano? Malakas-lakas din to. Ayun ang UP Fighting Maroons, ano? Or naglalaro ito sa Macau Black Bears, ano? So, very good addition itong si QMB sa ating lineup. Chris Newsom still there. Calvin Oftana, CJ Perez, Kevin Kiambao, okay, Dwight Ramos, ang mga usual suspects, Carl Tamayo and Scotty Thompson. Now, si Kai Soto, okay, on the way to recovery na, malapit na. Kaya lang ayaw pa nilang paglaruin ng competitive basketball. Makikipractice siguro, pero hindi pa yung pipilitin na talagang sagad-sagaran. Na katulad dati na ginawa natin, ano, before siya magka ACL injury, ano? So, yan. Ano muna, gradual siguro yan. Hindi nila pipilitin. Baka kasi lalong mabinat, lalo tayong mawala ng Kai Soto pagdating sa dulo. Okay? So, tingnan natin sa second window sa February kung makakalaro na siya by that time. Okay? Alright? So, yan ang ating lineup. Magko-comment lang ako, no? Okay naman tong lineup na to. Okay, kaya lang the core
no? The core is still there. Yung same, almost the same players pa rin na nakikita natin, mga kababayan. Okay? Ako kung ako tatanungin, personal lang to mga kababayan, ano? Kung tatanungin ako, gusto ko nandyan marami-raming shooters. Okay? Why not add Jordan Heading? Okay? Ako gusto ko isama si Jordan Heading dyan, ano? Kung pwede lang mag-request talaga, no? Pero may mga pagkukulang na tayo dito sa lineup na to. Same old people, same old faces ang nakikita natin. At nakita na natin sa mga nakaraang mga tournaments, may pagkukulang tayo rito. Kulang tayo sa bilis, sa shooting. Sa shooting talagang, no? Medyo dehado tayo. Okay? Tsaka nandiyan naman si RJ Abarientos. Pero sana meron tayong isa pa na shooter na guardia. Pwedeng mag-shoot, shooting guard or point guard, ano? Combo guard, ano? Sinasabi nila. Okay? Etong core ng Gilas Pilipinas, meron na tayong pagkukulang dito or scouted na tayo. Okay? If you want different results, mga kababayan, ito ang punto ko dyan. Kung gusto natin ng different result at tayo manalo, okay? We should be revising our pool of players. Okay? Pero kung nandiyan pa rin, same old players, ano? Hindi ko sinasabing hindi sila magaling, ha? Pero kung sila pa rin, na-check na yung mga yan. Scouted na ang laro niya mga yan. Kitinan nyo yung for the past few years na nanalo tayo sa Chinese Taipei, 2 beses tayong tinalo lately. Okay, kasi ginulat lang naman natin sila noon, no? May Kai Soto tayo, yung triangle offense natin ni Coach Tim Cone in-implement, nagulat din sila doon bakit nag-iba yung style ng play. Mas may mga players na bago na hindi nila akalain gano'n ang ilalaro. Ngayon tayo well scouted na. Tapos yung pa rin ang ilalagay natin, medyo may magkakaroon tayo ng problema dyan. Ano? So, yun lang naman ang opinion ko dyan. Ngayon, kung they will stick with this lineup, wala naman tayong magagawa. Decision nila yan. Ano? Okay? Ang advantage ng same old people ay alam na nila yung sistema. Okay? At kabisado na nila yung sistema ng coaching staff or the coach team specifically. Pero pagdating sa strategy, sa paningin ng ibang teams, scouted na kayo. Okay? So, yung mga plays na ini-implement dati, kung yun pa rin ang gagamitin at same old players, wala. Good luck na lang sa atin, mga kababayan. Yung po opinion ko po, no? Alright? So, anyway, let's still hope for the best for our Gilas Pilipinas sa November 28. Yan po ay sa Guam. Tapos December 1 dito sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po ang ating update sa Gilas. Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel. Sa mga bagong pasok, huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Paki-like na rin po and follow ang ating Facebook page, Talking Toshi Sports. Magandang araw sa inyo lahat at maraming salamat. Bye-bye!